Married to my ruthless husband. Pinakasalan lang kita para mapanatili ang katahimikan sa pagitan ng pamilya natin. My name is all I can offer you, my heart is not part of the bargain. So don't expect me to be able to fully commit to you. Love at first sight, ito ang tawag ni Christel para sa naramdaman niya kay Gray, pero napansin dito ang beauty niya. Pinsan niya ang pinsan nito kaya ang tingin nito sa kanya ay isang pinsan lang din pero talagang gustong-gusto niya ito kaya nakagawa siya ng isang bagay na hindi niya naisip na kaya niyang gawin para lang mapasa kanya ito pinikot niya ito napilitan naman itong pakasalan siya. Pero mukhang tama ang sinasabi sa kanya ng mga kaibigan niya, isang babae lang na mahal ng isang womanizer ang magpapatino dito, kaya kahit anong gawin niya hindi niya kayang mapatino ang asawa, kabi-kabila parent ang babae nito. Paulit-ulit na sinasabi nito sa kanya na kailanman hindi siya maging sapat para dito dahil hindi siya mahal nito. Hanggang sa nagising na lang siya na kusang napagod ang puso niya, at napagpasyahan niyang ibigay na ang kalayaan nito. Na masaya naman tinanggap nito. Nangako siya dito na hindi na siya babalik sa Pilipinas para hindi na magkakross ang landas nilang dalawa. Si Gray, kilalang Casanova at womanizer, bilyonaryo at galing sa maimpluwensyang angkan ng mga Montreal. Para sa kanya, aanhin niya ang isang babae kung maraming babae ang nagkakandara pa sa kanya. Walang babae ang maging sapat sa kanya. Settling down is not in his vocabulary kaya ganun na lang ang galit niya nang nagawa siyang pikatin ng isang babae kinilala niya bilang pinsan na niya. Pinakasalan niya ito pero na-realize niya na hindi pala niya kaya napakisamahan ito kaya ginawa niya ang lahat para ito na mismo ang makipaghiwalay sa kanya, at nagtagumpay naman siya. But what if after 5 years, he sees his ex-wife again? What's funny is that she doesn't remember him anymore. It's both funny and annoying because it's only him that she doesn't remember. And what if just when she no longer cares about him, that's when he starts to care about her? Until he finds himself chasing his former wife. I will reclaim you, my wife. You were once mine. You are mine now. You belong to me for eternity. At hindi ko hahayaan na mapunta ka sa iba. What's mine is mine. And you are my property, Christel. Ang madiin na sabi niya dito. Unang kabanata. I couldn't contain my immense happiness as I watched Gray sign the marriage certificate on the judge's desk. It didn't matter if his expression hinted at his reluctance to accept that he was now married to me. All that counted was that my dream, ever since I first saw Gray 5 years ago, had finally materialized, that he would become my husband. Kaya para akong naglalakad sa ulap sa araw na ito kahit pa hindi gusto ni Gray ang nangyayari na ito. Tuturuan ko siyang mahalin ako at darating din ang araw na ipagpasalamat niya sa akin kung bakit ko nagawang linlangan siya para mapakasal lang siya sa akin. Ako nga pala si Christel Alexa Montefalco Smith. Pareho namin pinsan ni Gray ang mga pinsan kong sina Summer at Savvy, pero hindi kami magkadugo ni Gray. Sa mother side ko pinsan sina Savvy at Summer, parehong galing sa angkang Montreal ang mga ito, sinasabing pinakamayaman ang kanang bansa, sa father side naman pinsan ni Gray ang dalawa. Gray came from a Montreal clan, he is incredibly attractive, and at the age of 26, he already managed his own business. Kaya masasabing ang yaman niya ay hindi lang galing sa pamilya niya kundi galing sa sarili din niyang pagsisikap. Gray is well-known Casanova and womanizer, he has a seductive and irresistible charm, kaya maraming babae talaga ang nahuhumaling sa kanya, idagdag pa ang katotohanan na bilyonaryo siya at isang Montreal. Kaya hindi na ako nagpatumpik-tampok pa nung pumasok sa isip ko na pikatin siya, ginawa ko agad. Kung hindi ko gagawin ito, paano matutupad ang pangarap kong mapasaakan siya? Kainis, kahit hindi kami magpinsan pero isang pinsan ang tingin niya sa akin. May pagkahawig daw kasi kami kahit papaano ni Summer kaya parang si Summer lang ako sa paningin niya. And this frustrates me kaya nakagawa ako ng isang bagay na hindi ko inisip na kaya kong gawin dahil sa desperada akong mapasaakan si Gray. Pinikot ko siya, nagawa ko ito dahil nakisabay sa akin ang tadhana. Nilanglang ko si Gray, nilasing ko siya at inakit. We kissed and ended in bed. In the morning, I claimed that he took my virginity. Layek ako nang iyak sa ginawa niya sa akin. Ramdam ko naman na nagilty siya sa nangyari pero wala pa rin sa plano niyang pakasalan ako.
Pero hindi pa rin ako sumuko, because it was my plan to win him over. That's why I tell it with Summer. I tearfully opened up to her, crying as if I had truly lost everything. But it was all just part of my act. I made them believe I was devastated by what happened. So, when Tito Sancho, Summer's father and my guardian, learned about what happened, he confronted Gray, his nephew, right away. Gray's parents apologized to me and asked what I want. Kilala nila ang anak nila na nakikipaglaro lang sa mga babae. Without hesitation, I expressed my desire for Gray to marry me. And now, we're married. Mission accomplished. Ang saya-saya ko talaga. I said that a kiss from you is the gift I desire from you. Sandaling napaawang ang labi niya. Fine. Alright. Hindi ko kayang ipaliwanag ang tuwang naramdaman ko sa narinig ko sa kanya. Hindi ko lubos akalain na pagbibigyan niya ako agad. Pero ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang hinalikan niya ako sa noo. Done. Happy now. No Gray, I want you to kiss me on my lips. Gusto kong ikaw ang first kiss ko. What? Awang labi siya. No Cristel, I won't do that. No, I can't. Parang gusto kong maiyak sa pagtanggi niya sa akin. Pero sinalubong ko ang titig niya. Lamatay sa mga mata niya ang iritasyon. Naiirita ba siya sa sinabi ko? But that's what I want from you Gray. Sabi mo kaya mong ibigay lahat. Why not a kiss from you? Dahil hindi lang isang pinsan ang tingin ko sa'yo, Cristel. I look at you as a younger sister, just like Summer. I cannot kiss you on the lips because it goes against my beliefs. I don't kiss a woman on the lips when I see her as a sister. I respected you, Cristel. Namamasa na ang mga mata ko dahil sa pagtanggi niya sa akin. His rejection is like a knife that stabbed to my heart. Ayaw kong respetuhin niya ako. Kailan kaya niya maisip na bastyusan naman ako minsan? Yes, you can, sabi naman ng judge. Napatingin si Gray sa akin, ngumisi siya at nagdulot ito ng kilabot sa akin. A moment later, he suddenly grabbed the back of my neck and forcefully kissed my lips. My eyes widened in shock at what he did. I was right. He wanted to hurt me, as his kiss was so aggressive that it felt like I was being harmed. He did it without care for my well-being. Instead of enjoying his kiss, I pushed him away with all my strength. I couldn't break free from him, but he stopped kissing me. Then, he brought his mouth close to my ear and whispered something. You will regret of marrying me, baby. Aniya na nagpatayo yata ng mga balahibo ko. However, he's wrong. I'll never regret marrying him. I'll ensure that he'll come to love me too. Pagkatapos ng kasal namin ni Gray ay kumain lang kami lahat sa isang 5-star restaurant para celebrate ito. Tahimik lang si Gray, walang masyadong sinasabi. Ipinagpasalamat ko na tahimik lang siya kaysa may lumabas na naman sa labi niya ng kung ano't ano na makakasakit lang sa akin. Medyo masama pa naman minsan ang lumalabas sa labi niya, ganyan siya kainis sa akin. Nagpaalam na si Gray pagkatapos namin kumain at dinala niya ako sa penthouse niya kung saan kami mininirehan bilang mag-asawa. When I entered Gray's penthouse, it felt like a different world. The elevator opened into a luxurious living room with marble floors and floor-to-ceiling windows overlooking the city. The space was filled with elegant details like a dining area under a sparkling chandelier. The kitchen was a chef's dream with top-notch appliances and a marble island. The master bedroom was a peaceful retreat with panoramic views and a spa-like ensuite bathroom. The highlight was the private rooftop terrace with cozy sitting, and a small pool. This penthouse was more than a home, it was a dream come true, lalo pat kasama ko si Gray at mag-asawa kaming dalawa. One of your obligations as my wife is to fulfill my needs as a man. You have to warm my bed. Ani ni Gray sa akin na nagdulot ng kilabot sa akin. Nasa loob kami ng master's bedroom. Warm his bed. Napalunok ako na sunod-sunod. Siyempre inaasahan ko na ito at talagang nakaka-excite nga naman isipin ito pero natatakot ako. Natatakot ako na malaman ni Gray ang katotohanan. Pero ano ngayon?
Wala na din naman siyang magagawa kasi kasal na kaming dalawa. And your obligation as a wife starts now, aniya. Pabigla niyang kinabig ang batok ko at siniil ng halik ng labi ko. Napasinghap ako sa gulat dahil sa kanyang ginawa. Napahawak ako sa kanyang balikat, saka ko siya itinulak. Dahil ito sa pagkagulat sa ginawa niya sa akin. Medyo nakasanayan ko na. I was completely swept away by his delicious kiss, and it seemed like I lost myself in the moment. Right now, all I could think about was reaching the destination where he intended to take me. I am already naked at the top part of my body. Hindi ko na kayang pigilan ang ungol na gustong kumawala sa bibig ko habang minamasahe ni Gray ang dibdib ko. Napaungol ako nang malakas nang ipinasok niya ang isang kamay niya sa loob ng suot kong short pati na sa suot kong panty. Napel-iyad ako nang maramdamang pinaghiwalay ng kanyang mga daliri ang biyak ko, saka hinawakan ang hiyas na naroon. Pero hindi ako nagreklamo, baka sabihin pa niya na masyado akong atat. Gray immediately began to remove the rest of my clothes. Lust and desire flashed in his eyes as he gazed over my naked body. I didn't know that my wife was this beautiful. It frustrates me to think that I can't remember anything from that night we did it for the first time, bulong niya. Napalunok ako. Nandito na naman itong matinding pangamba ko kaya hindi ako nakapagsalita. And unceremoniously thrust his member inside me. I screamed in intense pain. It felt like my body was being split into from the sudden entry. He immediately stopped. Mariin kong ipinikit ang aking mga mata nang maramdaman ang kirot na hindi ko pa naranasan kailanman. Ang kirot na may halong sarap. Parang hinahati nga ang aking pagkababae at may maliliit na kutsilyo na tumutusok sa kaloob-looban ko. Napatulo ang aking luha. Titig na titig sa akin si Gray, awang labi siya. What the are you a virgin? Napalunok ako, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Christel, sabihin mo sa akin ang totoo. Are you still a virgin? Walang nangyari sa ating dalawa. Niloko mo ako. Niloko mo kaming lahat. Yan ba ang totoo, Christel? Tuluyan na akong napaiyak. Natatakot ako dahil nanlilisik ang titig niya sa akin. Alam kong galit na galit siya. Gray, I'm sorry. You were really just sleeping that night. I had my period, that was the blood you saw. I did it on purpose, Gray. I planned it because I love you. I love you so much, Gray. I can't bear the thought of you being with someone else. Mangiyak-ngiyak kong sabi. You what? You planned this. You manipulated me and made me think something happened between us. How could you do this to me? How could you betray my trust like that? This is beyond wrong. I can't believe you would go to such lengths. I don't even know who you are anymore. Galit na galit niyang sambit. Sabi ko na nga ba, magagalit siya ng sobra. Very well, Christel, you made this choice, so you must own it. Brace yourself for the pain of my punishment. You deceived me, so face the consequences of your deceit. Pagkatapos niya itong sabihin, mabilis siyang gumalaw, napasigaw ako sa sakit. Hindi pa naka-adjust ang katawan ko sa laki niya at ngayon, nasasaktan ako sa klase ng pag-angkin niya sa akin. Gray, please, stop this. Nasasaktan ako, naiiyak kong sambit. You want this, Christel, now, ibibigay ko ito sa'yo. At patuloy lang siya sa ginagawa niya, layik lang ako ng iyak dahil nasaktan talaga ako. Pero hindi siya nakinig sa akin. Maya-maya lang. Wala pa rin akong tigil sa kakaiyak kahit tapos na ang kalbaryo ko kanina sa mga kamay ni Gray. Inangkin niya ako na walang pag-iingat, para akong bayaran babae sa ginawa niya. Nakahiga pa rin ako sa kama, natatakpan lang ng kumot ang hubad kong katawan. Habang nakaupo naman si Gray at galit siyang napalingon sa akin. Nanlilisik pa rin ang titig niya sa akin. I despise you, Christel. You will never receive my love. You deceived me. I won't allow you to not regret what you've done. Impyerno ang ipapalasap ko sa'yo. Tandaan mo yan. The morning sun spilled through the kitchen window, casting warm light on the table set for breakfast. I was eager to please Gray this morning, had prepared a spread of pancakes, eggs, and freshly squeezed orange juice.
Habang inilalagay ko ang mga plato sa mesa, pasulyap-sulyap ako kay Gray. I have a hopeful eye, na sana matutuwa na siya sa akin ngayon. Ilang araw din akong nagpa-practice para may perfect ko lang ang mga niluto ko ngayon. Sa mga nakalipas na araw, lagi na lang siyang galit sa akin. Kahit daw simpleng pagluluto ng breakfast, hindi ko kayang gawin. Ang lakas daw ng loob ko na pikatin siya pero hindi ko man lamang siya magawang ipagluto ng matinong agahan. But his expression remained cold and distant. He picked at his food. His appetite seemingly absent. Why don't you try the pancakes, Gray? I made them just for you. I smiled at him. Gray glanced up. His eyes devoid of warmth. I'm not hungry, he replied curtly. My heart sank. I had hoped that a delicious breakfast might bring us closer together, might soften his feelings towards me. Pero talagang ayaw niya akong papasukin sa pader na inilagay niya sa pagitan naming dalawa. Bakit ba siya ganito? Napaka-cold niya sa akin pero sa gabi naman, sobrang hot niya sa akin. Minsan pa nga, hindi ko na siya kayang sabayan kasi napapagod na ako sa sunod-sunod na panggagamit niya sa katawan ko. Ang sarap nang magreklamo pero ang lagi niyang ipinaalala sa akin na wala akong karapatan magreklamo dahil pinili ko ito. Ako mismo ang naglagay sa sarili ko sa ganitong sitwasyon. Lagi niyang ipinaalala sa akin ang ginawa ko. Pakiramdam ko hindi niya ako titigilan hanggat hindi ako uusigin ng konsensya ko. Pero hindi, kahit anong gawin niya, hindi ko pagsisihan ang ginawa ko. Mahal ko siya kaya hindi ako magsisisi. Gray pushed his plate away, his frustration evident. I can't do this anymore, Christel, he said, his tone sharp. This marriage was a mistake. You deceived me, tricked me into this. Nag-init agad ang bawat sulok ng mga mata ko sa sinabi niya. Pero pinigilan ko ang tuluyan maiyak tumayo siya, at inilagay din niya ang hawak niyang magazine sa mesa. Mula nang naging asawa kita, hindi na gumaganda ang bawat umaga ko. Who would be happy to always see a wife whom a husband doesn't love? It's infuriating. Padabog siyang humakbang para iwanan ako. Don't see you as a wife, even if we're married, it's just on paper. I'll just leave you when I get tired of your body. You have to pay for deceiving me and your body will be the payment for that. Just because I'm claiming you doesn't mean I accept you as a wife. Keep that in mind, madiin niyang sabi, saka ako tinalikuran. A while ago, I managed to hold back my tears, but now I'm truly feeling the sting in my eyes. It's as if my heart is being repeatedly pierced by Gray's words. However, this is my own fault, it was my choice, and I'm willing to endure everything as long as Gray will love me. Hoy, kay lalim naman yata ng iniisip mo dyan. I've been speaking here for quite some time now, yet it feels as though you're not even listening to me. Ha, ano nga yun sinasabi mo? Ngayon ko palang napapansin si Summer. Napasimangot siya sa naging tugon ko sa kanya. Pambihira ka naman. Sabi ko na nga ba, hindi ka nakikinig sa akin. What are you thinking about? Do you have any problems? Iniisip ko kasi kung paano paamuhin ang pinsan mong si Gray. Sa tingin mo, paano kaya niya ako magugustuhan? Tila nag-isa ito. Gay that's the only way para magustuhan kanya. Summer naman frustrated kung sambit. Yung seryoso. Seryoso nga ako. Gay at orasayon lang ang kailangan mo para mapaibig ang pinsan ko. Kung bakit ba naman kasi, si Gray pa ang naisip mong lokohin para makasal sayo. Alam mo ang reputasyon ng pinsan ko na yun. Mas una pa yatang titibok ang puso nung kaysa puso. It's difficult to penetrate Gray's heart because lust is the first thing that comes to his mind rather than love. You should have chosen Satcher instead because it seems like he has genuine feelings for you. Summer, Satcher is incredibly handsome too. They have different appeals. Gray has that bad boy vibe, while Satcher seems more like the gentle type. One of Satcher's great qualities is his gentlemanly demeanor, whereas Gray is the rough one. I like them both for different reasons. I see Satcher as a friend and an older brother figure, while Gray,
I want him to flirt with me. Gray is the one I want, Summer. I love him. Ako sa maging reaksyon ni Gray. I want Gray to truly appreciate how fortunate he is to have me as his wife. Hindi lang ako maganda at masarap, maalaga pa. Pero halos 1 oras na lang ang nakakalipas ay wala pa ring Gray na umuwi. Hindi na mainit ang mga inihanda ko. Gusto ko ng maiyak, masasayang pa yata ang pinaghirapan ko. Napagpasyahan kong kunin ang cellphone ko para tawagan si Gray, asawa niya ako kaya karapatan ko na tawagan siya. Pero ganun na lang ang pagkayem ng kamao ko ng isang babae ang sumagot sa tawag ko. Hello, who is this? Marteng boses sa kabilang linya. Kuyom na kuyom ang kamao ko. Buweset, sinong babae ito? This is Gray's wife. Can I talk to my husband? Madiin kong sabi sa higad, another woman hallucinating as Gray's wife. Sorry miss, but I think you are the 10th person today claiming to be Gray's wife, so you can't fool me. Ano raw? Marami kaming nagpakilala bilang asawa ni Gray. Anyway, you can talk to him right now because he's in the bathroom. Matinding labanan kasi ang gagawin namin mamaya. Sa inis ko, mabilis kong pinatay ang tawag. Nanlilisik ang mga titig ko. Kung kaya ko palang bumuga ng apoy baka nasusunod na itong penthouse ni Gray. Kainis, ipinagluto ko ang gago na yon. Tapos, nasa kondangan lang pala yon ng isa sa mga babae niya. Kinuha ko muli ang cellphone ko. Kailangan kong magsaya. Hindi ako dapat magmumok at iiyak sa isang tabi. Mas lalong hindi ako makapag-isip ng paraan kung paano mapaalis ang mga babae ni Gray sa buhay niya. I need to unwind now. Yeah. I'll just go to the bar with Summer. Gray probably thinks I'll be crying alone in a corner. Hindi ko yan gagawin. Napatulo ang luha ko dahil sa masakit naman talaga isipin na may ibang babae na kasama ang asawa ko. Fine, liyak muna ako sandali pero mamaya lang, magsasaya na ako sa bar. Pagpasok pa lang namin ni Summer sa Innocent Bar, agad na sumalubong sa amin ang ingay ng tugtog. May mga taong nagsasayawan sa dance floor at may simpleng nagiinuman lang sa gilid, nakaupo sa mga couch, karamihan mga K-barkada na magkasama. Meron din tila nagde-date lang, ang ilan naman, dito lang nagkakilala. Pagmamayari ang bar na ito noon ng triplets na magkakapatid na Montreal na sina Tito Sancho, Santay at Sevino at ngayon, ipinasa na nila ang management nito sa mga anak nila. Sina Kuya Johan, Christoph at Savi na ang nagmamanage nito. Napatingin kami ni Christel sa kumaway sa amin, si Kuya Christoph, siya pala ang nagbabantay ngayon dito. Agad kaming lumapit dito. Congratulations nga pala sa kasal nyo ng pinsan ko. I was surprised when I came back from Switzerland to find out that you had already married my cousin Gray. Ani ni Christoph sa akin. He always goes to other countries to visit Christ, his girlfriend, who has a 3-year contract. His girlfriend is a travel blogger, and her travels to different countries are featured on a major TV network. This is the reason why he didn't propose yet dahil gusto muna daw nitong matupad ang pangarap ni Christ. Matagal na silang dalawa ni Christ. Sa pagkakaalam ko, ayon na rin kay Summer, mga bata pa lang sila ay si Christ na ang gustong-gusto ni Christoph. Thank you, matipid kong sagot. Why did you suddenly get married? I didn't even know you had feelings for each other. I thought it was you and Satcher who had something going on, considering how close you two were, kunot noo si Christoph. Halatang kuryoso ito. I deceived Gray so he would marry me. Sagot ko na nagpaawang sa labi nito. Pero tumawa din ako kalaunan para itago ang totoo, na sinabayan naman nito. Really? Anyway, don't freak out about what I'm going to tell you, but your husband is here. Sinundan ko ang ininguso ni Christoph at nakita ko nga si Gray, may katabi itong babae at masayang nag-uusap ang dalawa. It felt like 1,000 needles pierced my heart at the sight. Every corner of my eyes immediately warmed up, but I forced a smile at Christoph, trying to hide from those around me that I was truly hurt seeing my husband with another woman. It's okay. I'll let him enjoy the company of other women for now. He'll eventually get tired of them. Tinungga ko ang alak na nasa baso. Umorder na talaga ng alak sa bartender si Summer.
Pagkatapos ko itong inumin, umorder ako muli. I like the bitter taste of alcohol. It's a good countermeasure to what I'm really feeling at the moment. Ang cool mo palang asawa. Sana lahat ng asawa ay katulad mo, natatawang sabi ni Christoph. Cocktail glass na may laman sa tingin ko martini. May bar foods din inilagay sa mesa nila. Gusto ko nang maiyak nang si Gray pa mismo ang humawak ng cocktail glass habang ininom ng babae ang laman nito. Hindi pa nakontento si Gray, sinusubuan pa niya ang babae. Habang madalas ang paglingon niya sa akin na parang iniinggit ako. At talagang naiinggit nga naman ako. Sunod-sunod nga ang lagay ko ng vodka sa short glass, at sunod-sunod ang inom ko dito. Hoy, maglalasing ka ba, Christel? Itigil mo yan, si Summer, anong gusto mo? Humahagulhol ako sa pag-iyak o ibuntong ko na lang sa alak ang sakit na naramdaman ko ngayon. Fine, maglasing ka dyan, si Summer. Gray is making you jealous, don't let it show that you're too affected. Hindi ko kaya, iinom na naman sana ako muli ng alak kanina ka pa dyan. That won't be good for you. Nanlaki ang mga mata ko nang may pumihil sa akmang pag-inom ko at kinuha ang alak mula sa kamay ko. Si Satcher ang gumawa nito, isang din siyang Montreal, pinsan nina Summer at Gray. I think it's the first time I've seen my soon-to-be Dr. Cousin go to a bar. Si Summer, ikaw naman, para tuloy napaka-boring kong tao sa sinasabi mo. Best friend kami ni Gray, di ba? Nabawasan lang ang pagpupunta ko nang nagsimula ako sa medical school. Anyway, anong nangyari dito kay Christel? Why don't you ask your best friend what he did to his wife? Si Summer, ininguso nito kung saan si Gray at ang babae nito. Yan ba ang pinagseselosa ni Christel? Gray has been friends with her for a long time. Didn't Gray introduce Christel to our friends here as his wife? Wait, Gray just glanced over here, and he looks angry. Ibaba mo ako, Gray. Ano ba? Ibaba mo ako. Sunod-sunod kong sambit, nasa park area na kami, at bakit? Para bumalik ka doon sa Sanchar na yon. Wag mo akong galitin, Christel. From now on, you are not allowed to talk to any male species. Ano, kahit sa lalaking aso o pusa, bawal ka nang makipag-usap sa mga ito. Talaga naman hindi ako nakipag-usap sa mga ganyan, Gray. Anong tingin mo sa akin? Baliw na nakipag-usap sa mga hayop. Mabuti nang nagkaintindihan tayo, Christel. What is mine, okay. Wala akong nagawa nang mabilis niya akong naisakay sa loob ng kotse niya. Agad din siyang nakapasok sa loob. Kainis ka talaga, Gray. I just want to dance. I didn't even bother you and that woman, yet you intervened between Sanchar and me. I just want to dance. You're really frustrating. You're not allowed to mention the name of another man except mine. Ewan ko sayo. Galit ako sayo. Hilong-hilo ako sayo. Hindi ko mapigilan sambit. Gusto kong maiyak. Hindi siya nagsasalita kaya napatingin ako sa kanya. Kunotnuo ako kasi titig na titig siya sa akin. Tila apoy ang kanyang titig kaya nag-init ang pakiramdam ko. Sick baby. You're so hot when you are jealous and tipsy. You are giving me a hard-on na palunok ako. Hindi ko na namalayan at mabilis niya akong pinaupo sa kondongan niya, habang naghahalikan kaming dalawa. I didn't experience yet, inside the car. At mukhang magandang subukan ngayon. Aniya ng sandaling iniwan ang labi ko. Hindi ko na masyadong napansin ang sinabi niya dahil mas lalong sumama ang pakiramdam ko, mas lalo akong nahihilo. Akmang hahalikan niya ako muli ng, Christel. Laking mata niyang sambit sa pangalan ko. Sorry Gray, I didn't mean to vomit on you, ani ko sa kanya. Hiyang-hiya ako, kasi sa mukha pa talaga niya ako sa mukha. Tila naman nag-close open ang ilong niya sa galit dahil sa nangyari.